nagsisinungaling Your ka eh. Honor, Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling ka eh. Huwag mo naman idadamay yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, Okay. trabaho po yun. Trabaho Ako mo? po yung Sandali. nag-umpisa, tumanggap lang po Sandali ako lang. ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali Ano ba? naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay? Na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Kasi na wala yon, ka naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA na iwan. Naiwan. Sandali, Your Honor, natin sa PDEA eh. mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang informasyon na yan. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted. You said you told us 1993, correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Isang Well, taon lang? hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo. Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo, Kung hindi no? mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP. Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your From Honor, service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko na... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nakasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung
yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan, kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor, dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP nun dahil dyan sa, ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari doon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng ano no ng karapatan no ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junicio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Junicio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan Kaya yan. nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga
sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon Because sa you never- talagang sa recruitment you never process, Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandoon sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na mag-ano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ako, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko do kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after nung 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman Papalisto po. kita. Kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1,
may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusek, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusek, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po allegedly si Lisa Marcos, ito po yung lam. Sandali, siguro ka allegedly. Sino ang nakausap Kasi mo po, talaga? Ano yung na- Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan Na interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado Sandali. sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusek, take note. Pumunta sa'yo. Naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tantad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nakuha po, nandun kami sa dining Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1. Bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino Three-way. yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? Sino? naman, yung Romy Enriquez, si Rolo. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Nangyayari niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin na kaya, tulungan natin yan.
tulungan natin yan. Kasi wala eh, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko na, papatayin? ako daw, Ang nagsabi si... yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, yung, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek, invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, wait. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, you were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, halimbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomply naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin na hinahanapan ako ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulatan ko po si General Lasso, Your Honor eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nag-antay po ako ng anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA noong April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan, ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA here? May Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee of PDS and other documents of We this have a copy of the gentleman PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, when he was hired. Meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown During in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, The because I was portion not that you're present questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanina ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Honor. Pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o mga anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya?
Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan. Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo dati po sampalataya ako sa kanya pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo pero hindi naman. Ganun po magkakakilala sa So para sa'yo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa'yo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, sa aming director. paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay ASEC Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si ASEC Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan itong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no. Ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia. Sana hindi ka nalang nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya Anyway, may separate question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw? Ikaw, kung Sige. meron pa akong mga questions dito. Thank you, Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? yes, sir. But when asked during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka naalala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA
Intelligence, yung PIDEA IIS, Intelligence Investigation Service. Paano, Your Honor, wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PIDEA Intelligence Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos aka Bonget. Correct? Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may Hindi nagtanong pa sa hindi inyo during the ma- last may Yeah. nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personnel ng PIDEA na yun. Wala ka naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa pitong ano, Oh, no? now, Pitong can you- operatiba sige, po. ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personnel na ito ng PIDEA? IIS. Nandyan po, Your Honor. Na Senator Jinggoy, maybe you're referring to yung 7 na nag-execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila? Because that was not, wala, I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 na kasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na Wala, Your Honor, eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na naandyan. Okay.